Walang hiya ka talaga, Simon. Wala kang kwenta. Nagsisisi ako kung bakit sumama pa ako sa'yo. Bulalas ng nanay ni Annabel. Nakapulupot si Annabel sa sofa. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod habang nagbabangayan ang mga magulang sa loob ng kwarto. Pinikit niya ang kanyang mga mata ng mariin. Ayaw ni Annabel na may nakakarinig ng sigawan. Hindi niya yun gusto at hindi kailanman nagustuhan. Hindi ko na kaya, Simon. Nanginginig ang boses ni Rosa pero dala nito ang bigat ng napakaraming kabiguan. Hindi sapat ang binibigay mo para sa pagkain, para sa bayarin, para sa amin. Nangako ka na bubuhayin mo kami. Sumama kami sa'yo kasi yun ang sinabi mo. Kahit na galit ako sa'yo noon na sinira mo ang buhay ko, ang pagkatao ko. Binibigay ko ang kaya ko. Singhal ni Simon. Nagtatrabaho naman ako. Kapag hindi ka lasing o kung ano pa mang ginagawa mo. Ganting sigaw ni Rosa. Tapos gusto mo pang tuwing uuwi ka, nakahain akong parang pagkain sa'yo? Hindi mo ako parausan. Walang hiya ka. Alam ko kung saan napupunta ang pera mo. Alak, droga, sinisira mong buhay natin. Naniwala ako sa'yo kasi wala na akong pagpipilian noon. Tapos ito lang palang mapapala ako? Ganitong buhay? Mabilis ang tibok ng puso ni Annabel. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang mga kamay na para bang yun lang ang makakapagpigil sa kanya na malunod sa kaguluhan. Sawang-sawa na ako sa'yo, ani Rosa. Aalis na kami ngayong gabi. Mabulo ka rito. Uminom ka ng uminom. Mag-adik ka pa hanggang sumamatay ka na. Total, demonyo ka naman. Sumunod ang isang mahabang katahimikan. Pagkatapos, narinig ni Annabel ang boses ni Simon. Sige, wala akong pakialam. Pagod na rin naman ako sa'yo. Sa una ka lang magaling. Saka sa mga nakalipas na taon, alam ko naman na hindi mo talaga ako minahal. Nagpapanggap ka lang na tanggap mo ng lahat. Pero hindi. Ayaw mo pa rin sa akin. Nandidiri ka pa rin. Kaya nga may kabit ka, hindi ba? Anong tingin mo sa akin? Uto-uto? Siyempre, alam kong kabit mo yung amo mo sa pinaglalabhan mo. Kaya wala rin akong pakialam kung manlalaki ka. Sawa na ako sa inyong dalawa. Ayoko na rin naman kayong makita dito. Mahinang umiyak si Annabel habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Palagi niyang inaasam na balang araw, magiging kagaya rin sila ng ibang pamilya. Masaya sa hapagkainan, nagyayakapan ng walang dahilan. Pero unti-unting nawala ang pangarap na yon sa mga luhang dumadaloy ngayong gabi. Annabel, mahinang tawag ng kanyang ina. Halika na, umalis na tayo rito. Nakatayo ito sa may pintuan, may dalang bag at ang mukha ay basang-basa ng luha. Tumayo si Annabel, kinuha ang kanyang munting backpack at hinawakan ang kamay ng ina. Malamig at tahimik ang gabi sa labas. Saan po tayo pupunta, Mama? Tanong ni Annabel. Tumingin sa kanya si Rosa at kita ang pagod sa mga mata nito. Sa taong makakatulong sa atin, naglakad sila sa ilalim ng mga poste ng ilaw. Sa huli, huminto sila sa harap ng isang maliit pero magandang bahay. Kumatok si Rosa at makalipas ang ilang sandali, bumukas ang pinto. Isang lalaking mas matanda kay Simon ang lumabas, nakasuot ng t-shirt at pajama. Walang salitang niyakap nito si Rosa ng mahigpit at hinalikan. Bahagyang natigilan si Annabel habang nanlalaki ang mga mata. Gerald, usal ni Rosa. Mabuti na lang at nagising ako nang mabasa kong text mo. Gising pa rin ang mga anak ko. Saad ni Gerald. Mabuti naman at nakaalis ka sa pudar ng lalaking yon. Napabuntong hininga si Rosa. Nag-away pa kami at nagkasagutan. Naghanap na lang talaga ako ng dahilan para iwanan siya. Pero siya na rin naman ang may ayaw. Naging madali na lang ang pag-alis namin ng anak ko. Naguluhan si Annabel at tumingin sa dalawa. Kilala niya si Gerald at ang mga anak nito. Dito tumatanggap ng mga labada ang kanyang ina. Kahit 10 taong gulang pa lang si Annabel, naiintindihan niya na ang kanyang mga nakikita. May relasyon sina Annabel at Gerald. Pero, Gerald, may pakiusap sana ako. Mahinang sabi ni Rosa at inilagay ang kamay sa likod ni Annabel. Kasama ko siya. Hindi ko maiwan ang anak ko kay Simon. Pababayaan lang siya kapag iniwan ko ron. Alam mo namang adik yon at kahit isang beses, hindi ko nakitang nag-alaga ng anak ang walang hiyang yon.
Tiningnan siya ni Gerald. Hindi man lang nagigiliw ang tingin nito sa kanya. Sa halip, mukhang iritable pa nga ito. Tumango lang pero hindi na siya muling tinapunan ng tingin. May malamig na bagay na biglang nanahan sa dibdib ni Annabel. Mukhang ang nanay niyang si Rosa lang ang welcome sa bahay na iyon. Sa loob ng bahay, may dalawang bata. Mga 12 o 13 anyos at ang isang mas bata sa kanya na sumilip mula sa pasilyo. Kumislap ang mga mata ng mga ito nang makita si Rosa. "Tita Rosa!" Sigaw ng isa, sabay yakap sa mama niya. Ngumiti si Rosa at niyakap ang mga ito. Nakatayo lang si Annabel sa may pintuan habang nagmamasid. Wala man lang lumingon sa kanya. Hindi para sa kanya ang kasiyahang iyon. Tumaas ang kilay ng isang batang babae. "Sino po ang kasama mo?" Nawala ang ngiti ni Rosa at napabuntong hininga. "Ah, anak ko." Umismid naman ito. "Ang pangit naman." Napayuko si Annabel. Ayaw niyang maniwalang pangit siya pero hindi niya naman masabing maganda. Mas kamukha niya kasi ang kanyang ama at parang hindi rin maganda ang hulman ng kanyang mukha. Hindi rin pantay-pantay ang mga ngipin niya. Kung may naman siya sa nanay niya na maganda talaga, baka ang maliit na matangos lang na ilong nito. Hindi siya pinagtanggol ni Rosa at hinawakan lang ang mga kamay ng dalawang bata. "Halina kayo, dapat natutulog na tayong lahat. Simula ngayon, gaya ng pangako ko sa inyo, dito na rin ako titira." Nagtatalon sa tuwa ang mga bata. Niyakap muli ni Rosa ang mga ito. At habang pinagmamasdan ni Annabel si Rosa, hindi niya matandaan o wala siyang maalala na niyakap siya ng ganoon ng kanyang ina. Mukha namang magiging maayos ang buhay nila roon. Pero sa kaibuturan ng kanyang damdamin, hindi alam ni Annabel kung bakit mas nangungulila pa siya sa dati nilang tahanan. Hindi niya alam kung bakit mas nais niya pa ang magulong pamilya at walang makain kaysa ang pamilyang nasa harap niya na mukhang hindi naman siya kabilang. "Umalis ka nga!" sabi ni Clara, ang isa sa anak ni Gerald at tinulak siya ng marahan. "Pangit ka! Ayaw ka naming kalaro!" "Oo nga!" dagdag ni James habang kunot noo. "Hindi ka namin kapatid! Huwag mo kaming sundan!" Hindi sumagot si Annabel. Basta na lang siyang tumalikod at bumalik sa sulok. Gusto niya lang namang makipaglaro. Hindi naman kasi katulad sa kanila na pwedeng lumabas ng bahay at makipaglaro kung kani-kanino. Ang mga batang kasama niya, inaaliwang sarili sa maraming laruan at panonood ng TV. Hindi siya katulad ng mga ito na talagang naglalaro sa labas, kaya nababagot na siya. Lalong lumalala ang lahat kapag wala si Rosa. Kapag umaalis ang kanyang ina para may puntahan o bumili ng kung ano-ano, tila biglang lumalamig ang buong bahay. May mga pagkaing inihahain, mga plato sa mesa at tawanan sa kusina. Pero hindi mo lang tinatawag si Annabel. Madalas din naman siyang malipasan ng gutom doon. Minsan, palihim siyang kumukuha ng piraso ng tinapay kapag walang nakakakita. Kapag may prutas sa ref, kumukuha siya kahit isa. Pero kadalasan, natutulog si Annabel na gutom. Halos parang hindi na siya naaalala ng kanyang ina na nandoon pa siya. "Ayoko nga sabing makipaglaro sa'yo. Umalis ka nga!" Bulyaw ni Clara sa kanya. "Sige na, Clara. Hindi naman ako mga agaw ng laruan nyo. Gusto ko lang manood." Pakiusap ni Annabel. Sandaling nag-isip ang magkapatid. Maya-maya'y muling nagsalita si Clara. "Sige, laro tayo. Takbuhan, kahit anong laro, basta palaging ikaw ang taya. Kapag nataya mo kami, ikaw pa rin ang taya." Tumango agad si Annabel kahit na alam niyang unfair iyon. "Sige." Pero ang simpleng larong yon, isang aksidente ang magiging resulta. Tumakbo ng mabilis si James para hindi mahabol. Nadapa ito at tumama ang noo sa kanto ng hagdan. Nanlaki ang mga mata ni Annabel nang makitang dumudugo ang noo ni James habang umiiyak ng malakas. "James!" Malakas na tawag ni Gerald at agad na pinigilan ang pagdurugo ng noo ng anak. "Anong ginawa niyo?" Tinuro siya ni Clara. "Si Annabel po, Papa. Hinabol niya po si James. Tinulak niya po." Umiling si Annabel. "Hindi ko po siya tinulak." Hinila siya ni Rosa at malakas na pinalo ng hanger ng paulit-ulit. Nabali na ang hanger dahil sa ginagawa nito. "Ikaw na bata ka, anong ginawa mo? Buisit ka?" "Mama, tama na po, masakit." Reklamo ni Annabel habang nanginginig ang mga labi at takot na takot.
Malakas na umiyak si Annabel habang tinatanggap ang bawat palo ng kanyang ina. Alam niyang wala siyang kasalanan. Alam niyang simpleng laro lang yon. Hindi niya rin ginusto na mapahamak si James. Pero sa lahat ng nangyari, siya ang sinisisi ng mga tao sa bahay na iyon. Kaya naman isang gabi, habang nakahiga siya sa manipis na kutsyon, may narinig siyang mga boses mula sa sala. Sabi ko na sa'yo, Rosa. Mariing sabi ni Gerald. Hindi siya pwedeng manatili rito. Ayoko sa kanya. Ayoko dyan sa anak mo. Tingnan mo ang ginawa niya kay James. Manang-mana siya sa tatay niyang halangang bituka. Anak ko si Annabel. Hindi ko naman pwedeng pabayaan yon. Bata pa siya. Singhal ni Rosa. Anak nga, pero ginusto mo bang maging anak ang batang yan? Balik ni Gerald. Anak siya ng pananamantala sa'yo nang simula yun nung 16 ka pa lang. Ikaw na mismong nagsabi. Kahit na pagsamantalahan ka, pinili mo na lang sumama dahil nabuntis ka at wala ka rin namang pamilyang tatakbuhan. Pinuwersa ka ng simula yun noon. Ni hindi mo nga siya ginusto noon. Ano ngayon at parang nagpapakananay ka dyan? Biglang natigilan si Annabel. Hindi niya masyadong maintindihan ang lahat. Pero may mga narinig na siyang ganoon noon sa TV at may kaunting ideya na rin naman siya. Ngayon, nabibigyan ng linaw kung bakit hindi siya gaanong tinitingnan ng kanyang ina. Walang nagsalita sa ilang sandali. Pagkatapos ay marahang nagsalita si Rosa. Oo, pero anak ko pa rin siya. Hindi pa rin kaya ng konsensya ko. Kahit na hirap akong mahalin ng batang yon, napalaki ko naman at sisikapin kong mapalaki. Anak ko siya kahit na masakit na makita ang mukha niya minsan, hindi ko siya kayang pabayaan. Kaya mo lang siya inaalagaan dahil sa konsensya? Mariing bulong ni Gerald. Akala mo ba pagmamahal yan? Isa lang siyang responsibilidad sa'yo. Pakawalan mo na lang yung si Annabel at ipaalaga mo sa iba. Total, dagdag problema lang naman yan dito. May nanlamig sa dibdib ni Annabel. Bigat na hindi kayang buhatin ng maliit niyang puso. Alam naman niyang iba siya. Ramdam niyang distansya sa bawat yakap ni Rosa noon pa man. Pero ang marinig yon na hindi talaga siya ginusto, na isa lang siyang pasanin, ay tila tuluyang nagpaguho sa mundo ni Annabel. Mariin niyang ipinikit ang mga mata. Sana mawala na lang po ako, Lord, para hindi na makita ni Mamang mukha ko. Tumulo ang mga luha ni Annabel. Hindi siya kabilang sa bagong buhay ng kanyang ina. Wala siyang lugar. Kahit saan siya magpunta, hindi siya magiging kabilang. Aalis na po tayo rito, Mama? Tanong ni Annabel sa kanyang ina. Umiling si Rosa habang abala sa pag-iimpake ng mga gamit niya. Ikaw lang ang aalis. Dadalhin kita sa tiyahin mo, sa pinsan ng tatay mo. Doon ka muna. Hindi ka pwede rito. Ikaw naman kasi, hindi ka nag-iisip. Bakit mo naman ginawa yan kay James? Napanguso si Annabel habang nanginginig ang mga labi. Hindi ko naman po sinasadya yun, Ma. Hindi ko po siya tinulak. Hindi ko po gustong masugatan siya. Sana nga po ako na lang pong nasugatan para hindi po kayo nagalit. Napabuntong hininga si Rosa. Oo na, tama na yung kadramahan mo. Basta doon ka muna. Bahala na. Ayaw ni Gerald na nandito ka, kaya doon kita dadalhin. Maya-maya'y umalis na rin naman sila. Sumakay sila ng jeep at ng tricycle. Pagkatapos, nakarating na rin sila sa bahay ng pinsan ng kanyang ama. Ano ba yan? Bakit sa amin iiwan ng batang yan? Kayong magulang, kayong mag-alaga. Sabi ni Tita Edna. Nakiusap naman si Rosa. Sige na, Tita Edna. Tanggapin mo na, masipag naman siya saka hindi siya magiging pabigat sa inyo. Hiwalay na kami ni Simon. Hindi siya pwede sa bago kong kinakasama kasi ayaw niya. Kapag kay Simon naman, baka mamatay lang to sa gutom. Tinignan siya ni Tita Edna. Oh, siya, sige na. Dito na yung batang yan. Kung hindi lang ako naaawa. Sige, bata pa naman. Hindi pa gaanong mabigat. Pero mag-abot ka pa rin ng gastusin yan. Tumango naman si Rosa. Oo, Ate Edna, mag-aabot pa rin ako. Nung araw na iniwan siya ni Rosa sa bahay ng mga kamag-anak, hindi nagtanong si Annabel. Hindi siya umiyak o nagmakaawa. Tumayo lang siya sa may gate, hawak-hawak ang maliit niyang bag at tahimik na pinanood ang paglayo ng kanyang ina na hindi man lang lumilingon. Alam na yun ni Annabel, hindi siya mahal ni Rosa, baka nga hindi siya minahal kailanman. Iniwan ka na ng nanay mo, kaya mabuti pa matuto kang makisama. Wala kaming panahon sa drama dito. Ayoko rin ng iyakin. Naiintindihan mo ba?
Masungit na tanong ni Tita Edna. Tumango lang si Annabel habang walang imik. Nung una, inakala niyang baka gumanda rin ang lahat. Pero sa mga unang buwan lang nagsustento ang kanyang ina. Kaya naman, ang inis ni Tita Edna nabubuntun sa kanya. Hindi naman makabalik si Annabel dahil nandoon na siya. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin siya dahil nagdesisyon ang mga ito na kupkupin na lang talaga siya. At habang lumilipas ang mga araw, naging buwan at naging taon, naging malinaw na hindi rin siya bahagi ng pamilya ng mga kamag-anak na mayroon siya. Annabel, labhan mo ang mga damit, saad ni Tita Edna. Tumango naman siya habang nagkukuskus ng sahig. Opo, saglit lang. Tatapusin ko lang po ito, tita. Annabel, magsaing ka muna. Ano ba naman yan? Magtatanghalian na, wala pa rin sinaing. Nakakabwisit naman, oh. Nagdala na nga ako ng lutong ulam tapos wala pa palang sinaing dito. Naiinis na sabi ni Tita Edna. Tinigil niya ang ginagawa at pumunta sa kusina. Napatingin pa siya sa dalawa niyang pinsan na dalaga na nagsiselfone lang. Ni hindi man lang kumilos sa bahay. Inasa na sa kanya ang lahat na 11 years old lang ng panahong iyon. Binatukan siya ng kanyang tita habang nagtatakal ng bigas. Sa susunod, huwag mong kalimutan magsaing. Nakakaimbiyer na. Inuuna ang mga pwedeng mamaya naman gawin. Napayuko si Annabel habang naghuhugas ng bigas. Sorry po. Araw-araw, mula bago sumikat ang araw hanggang 10 oras ng gabi, tahimik siyang gumagalaw sa loob ng bahay. Ginagawa ang lahat ng inuutos ng mga ito. Kapag tulog na ang lahat, doon pa lang siya gagawa ng assignments. Saka nga lang siya nakakapagpahinga sa gawaing bahay kapag nasa school siya. Nakakapag-aral pa rin si Annabel, hinahayaan pa rin siyang mag-aral. Kaya kahit ganoon ang trato sa kanya, tinitiis niya na lamang. Iniisip niya na pinagtatrabahuhan niyang pag-aaral at pagpapalamon sa kanya. Maswerte ka nga't pinapatira ka namin, madalas sabihin ni Tita Edna kapag kumakain si Annabel. Akala mo may utang kami sa'yo? Nakikikain ka na nga, natutulog ka pa sa bahay namin, nakakapag-aral ka dahil kami ang gumagastos. Siyempre, walang kwenta yung mga magulang mo. Kaya hindi kailanman nagreklamo si Annabel. Tumango na lang siya, yumuko at bumalik sa anumang trabahong ibinigay sa kanya. Hindi siya tinrato ng mga pinsan niya bilang pinsan talaga. Pinagtatawanan siya kapag umuwi siya galing sa eskwela na basang-basa sa pawis. Kinukutya siya sa paulit-ulit niyang suot na kupas at lumang damit. Sa kabila ng lahat, mahal pa rin ni Annabel ang kanyang ina. Kahit iniwan siyang parang nakalimutang bagahe sa bahay ng kamag-anak, kahit ilang taon siyang itinuring na katulong at pabigat, may bahagi pa rin sa kanya na kumakapit sa alaala ni Rosa. Kaya tuwing may pagkakataon, dumadalaw pa rin si Annabel kahit hindi siya welcome doon. Hi po, Mama. Bati ni Annabel, pilit na pinasiglang tinig. Hindi siya nito tinapunan ng tingin habang naghuhugas ng pinggan. Oh, ano namang ginagawa mo rito? Hindi ka ba naghihinayang sa pamasahe? Napangiti naman si Annabel. Hindi po. Iniipon ko naman po ang pamasahe ko papunta rito. Saka nagbebenta po ako ng Graham Ball at Manisa School para may pera po ako. Gusto ko po kasing makita ka, Mama. Hindi niya sinasabi kay Rosa kung gaano siya kadalas mapagod o kung paano minsang nangangatog ang kanyang mga braso sa bigat ng mga gawaing bahay, pagod sa school at pagtrato sa kanya ng mga kamag-anak. Hindi niya binabanggit ang malamig na pagkain o ang mahabang gabing umiiyak siya ng tahimik sa manipis na unan. Sa halip, ngingiti siya at magsasabi ng mga magagandang bagay na nangyayari sa kanya. Nakakuha po ako ng matataas na score sa science quiz namin, Mama. Imporma niya rito. Ako po ang nangunguna sa klase namin. Baka naman po this year makapunta na po kay sa recognition. Kailangan po kasi ng magulang na magsasabit ng medal. Umiling naman si Rosa. Wala akong panahon dyan. Ang tita mong ayain mo o kaya ang mga pinsan mo. Kung ayaw nila, pwede na mga teacher na lang. Manghila ka na lang ng kung sino ron. Malungkot na napangiti si Annabel. Palagi namang yun ang sagot ng kanyang ina. Kahit isang beses, hindi ito pumunta sa mga events sa school para samahan siya. Ayos ka lang po ba rito, Mama? Tanong ni Annabel. Ayos lang kami.
Sagot ni Rosa at nagpunas ng mga kamay. Nagbakasyon kami saglit nung 1 linggo, tuwang-tuwa ang mga anak ni Gerald sa dagat. Ngumiti si Annabel. Taos sa puso ang tuwa kahit may kirot. May pamilya na siya ngayon, sabi niya sa sarili. Sumulyap siya kay Rosa na isa nang humingi ng yakap o kahit kaunting oras pa na magkasama sila. Pero hindi niya masabi, wala siyang karapatan. Isa lang siyang bunga ng isang bagay na hindi nito ginusto. Isang aksidenteng kinailangan nitong pasanin. Bakit ka na naman nandito? Matalim na tanong ni Gerald na mukhang kagagaling lang sa trabaho. Hihingi ka na naman ng pera sa mama mo. Umiling naman si Rosa at sinalubong ito para asikasuhin. Hindi nang hihingi ng pera si Annabel kapag pumupunta rito. Bumibisita lang talaga. Agad tumayo si Annabel. Hindi, bumisita lang po ako kay mama. Wala po akong kailangang pera at wala po akong hiningi. Umirap si Gerald. Tigilan mo na to. Hindi ka welcome dito. Naawa lang sa'yo ang mama mo kaya ka pinapansin. Huwag mong isipin na parte ka ng pamilyang to dahil hindi ka kabilang dito. Balik ka pa ng balik. Tinapon ka na nga sa mga kamag-anak mo. Sumusulpot ka pa rin sa mga buhay namin. At tigilan mo ng paghingi. Ako ang kumikita dito at hindi ikaw. Nanginginig ang mga labi ni Annabel. Hindi naman po ako humihingi ng kahit ano. Gusto ko lang makausap at magkaroon ng oras po kasama si mama. Namimiss ko lang naman po siya. Lumingon siya kay Rosa. Umaasang kahit paano may maririnig siyang salita. Pero napabuntong hininga lang si Rosa at hindi siya matingnan. Umuwi ka na, Annabel. Mahina nitong sinabi. Wala ka rin namang ibang gagawin dito. Tumango si Annabel habang pinipigilan ang pagpatak ng luha. Sige po, mama. Habang papalayo siya sa bahay, sobrang bigat ng kanyang dibdib. Bakit ba kasi bumabalik pa ako? Hindi talaga ako mahalaga sa kanya. Pero kahit ganon, bagamat wasak at tinanggihang muli, mahal niya pa rin si Rosa. At yon ang pinakamasakit sa lahat. Sa dami ng problema kinakaharap niya, may isa pang asungot na dumadagdag minsan sa hamon ng kanyang buhay. Nasa kanyang upuan si Annabel, nakakunot ang noo habang sinasagutan ng kanyang worksheet. Nagmamadali siya dahil nakatulog na siya pagkatapos kumilo sa bahay buong maghapon. Hindi niya na nagawa ang mga assignments kaya sa school niya na lang ginagawa. Kaya nagsusumikap siya, iniiwasan ng storbo at nananatiling tahimik. Pero talagang may sumusubok ng pasensya ni Annabel. Uy, nagbebenta ka ngayon ng Graham? Wag na, Annabel, hindi naman masarap. Sabi ni Michael at tumabi pa sa kanya para mang-asar. Parang mas talo ka nagiging kulay chocolates. Nasunog ba mukha mo kanina o ganyan ka lang talaga? Napabuntong hininga si Annabel, patuloy pa rin sa pagsusulat. Pakiusap, Michael, tigilan mo ako. Pero kailan ba siya pinakinggan ni Michael? Nasaan na ba mga paninda mo at yung mga Graham balls mo? Seryoso? Hinaluan mo ba ng buhangin? Lasa talagang tae. Hindi pa rin siya tumingin. Di wag mong bilhin. Kapag may tinda ako, halos kalahati ang nabibili mo sa akin. Ikaw halos lahat ang kumakain. Kung lasang tae pala, di amoy tae na rin yung hininga mo. Tumawa si Michael. Nakakapikon yung joke mo. Kaya ang sarap mong asarin lumalaban ka. Pero sorry, mabangong hininga ko. Ipalanghap ko pa sa'yo. Halika rito, Annabel. Mabilis niya itong itinulak. Ano ba? Ang baboy mo? Nagsasagot ako dito. Inilapag ni Michael ang worksheet nito. Kopya ka na lang sa akin. Huwag kang mag-alala. Tamang sagot dyan. Mukhang duda ka pa. Napairap si Annabel, pero tinanggap na rin naman yon. Ayaw niyang mangopya pero parating na ang mahigpit nilang teacher. Kailangan niyang magmadali. Aaralin niya na lang pagkatapos. Ganoon palagi ang araw-araw ni Annabel sa school. Binibiro siya ni Michael tungkol sa lahat. Sa suot, sa baon, at sa katahimikan niya. Pero sa kabila nun, palagi naman itong bumibili ng Graham balls at mani kay Annabel. Laging may komentong, "Ang pangit ng lasa," habang inuubos naman ang laman bago pa magtanghalian. Iniisip ko, may magkakagusto ba sa'yo? Bulong ni Michael pero sapat na lakas para marinig niya. Ang pangit mo kasi araw-araw. Tumigil si Annabel sandali. Medyo na-offend siya sa sinabi nito. Wow! Gwapo ka na niyan? Kapag tinawag mo akong pangit, gagwapo ka na? Ngumisi naman si Michael. Pogi naman talaga ako. Sabihin mong hindi. Napairap lang si Annabel. Pagsapit ng hapon, inanunsyo ng teacher nila ang isang group activity.
Nag-ayos ng mga upuan, napabilang si Annabel sa isang grupo at malas na kasama pa nila si Michael. Abala ang grupo sa pag-iisip nang biglang yumuko si Michael palapit sa kanya at bumulong. Mas maraming bibili ng mga dinadalang paninda mo kung may mukha mo sa packaging. Tapos, dapat maganda. Naputol ang pasensya ni Annabel. Pwede ba? Tigilan mo na ako. Kailan ka ba siseryoso? Sarap mong itulak mula sa 4th floor hanggang 1st floor. Nakakapikon at nakakainis ka na. Nakakawala ka ng pasensya. Bakit? Panunokso ni Michael habang nakasandalang siko sa mesa. Inis na inis ka na sa akin yan. Hindi man lang ako natakot. Bago pa makasagot si Annabel, biglang nagsalita si Liza na isa sa mga kaklase nila. Michael, pwede ba tigilan mo na yan? Araw-araw mo na lang kinukulit si Annabel. Hindi na yung simpleng pang-aasar at pang-bibwisit. Baka may gusto ko na lang talaga sa kanya. Tumahimik ang buong grupo. Nanlaki naman ang mga mata ni Annabel at samantala natigilan si Michael at hindi agad nakapagsalita. Ano? Bulalas ni Annabel at biglang tumayo. Hindi! Ano sinasabi mo? Mukha pa may gusto sa akin yan. Hindi ba wala kang gusto sa akin? Wala, di ba? Pero pulang-pula na ang pisngi ni Michael at hindi makasagot. Napadunok pa ito at nawala na ang pamilyar ng ngiti sa mga labi. Tinaasan ang kilay ni Liza si Michael. Araw-araw mo siyang inaasar. Ikaw ang laging bumibili ng tinda niya at palagi mong tinititigan sa klase. Halataan na uy. Kunwaring napapangitan pero gustong-gusto mo naman, Michael. Wala nang nasabi si Annabel. Hindi niya gustong inaasar sila sa ganoong paraan. Tumayo si Michael at nauutal pang nagsalita. Ewan ko sa inyo. Ang bababaw nyo. Makalis na nga. Kayo na lang ang gumawa ng activity na yan. Hindi na siya nagsalitang muli sa natitirang oras ng aktibidad. Napakurap si Annabel. Hindi alam kung tatawa, iiyak o maglalakad din palabas. Pero nang lingunin niya si Michael, may kakaibang kabog ang nadama niya sa kanyang dibdib. Gayunpaman, kahit paano, yon ang pangbalanse ni Annabel sa malungkot niyang buhay. Mama, ano pong nangyari sa'yo? Gulat niyang tanong nang bumisita siya kay Rosa. Hindi niya planong bumisita nung araw na yon, pero may humila sa kanya papunta ron. Isang bagay na mas mabigat kaysa sa pananabik. Isang tahimik na takot. At yun na nga ang kanyang nadatnan. Namamaga ang mukha ng kanyang ina, may namumulang pasa sa pisngi at may hiwa sa labi na bahagya palang natutuyo. Mama, bulong ni Annabel, ano pong nangyari sa'yo? Umusog si Rosa, bahagyang tumalikod upang matakpan ng mga pasa. Wala to. Si Tito Gerald po bang may gawa niyan? Maingat niyang tanong. Sabi na ngang wala to. Bakit bang kulit mo? Singhal ni Rosa. Itigil mo ng pagtatanong sa mga bagay na wala ka na dapat pakialam. Hindi ba't ayaw ka na nga namin dito? Bakit balik ka pa rin ng balik? Pero mama, kung sinasaktan ka niya, pwede ka namang umalis. Sumabog ang tinig ni Rosa. Bakit ka ba nandito? Bakit ka ba paulit-ulit na bumabalik? Napaurong si Annabel. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Sobrang sakit para sa kanya kapag sinisigawan siya ng ganoon ni Rosa. Nag-aalala lang po ako sa iyo, ma. Mahinang sagot ni Annabel habang nanginginig ang tinig. Gusto ko lang naman pong malaman kung ayos ka. Umismid si Rosa. Wala kang karapatang mag-alala sa akin. Hindi ka kabilang dito. Sinabi ko na sa'yo nun, di ba? Iniwan kita sa mga kamag-anak mo kaya doon ka na. Hindi kita kayang palakihin. Hindi ko kayang maging magulang sa'yo. Tumulo ang mga luha ni Annabel. Tumigil ka na sa pagpabalik-balik. Dugtong ni Rosa sa malamig na tinig. Hindi kita mahal. Hindi kita kailanman minahal. Ipinanganak kita dahil wala akong magawa. Bunga ka ng isang bagay na marumi. Nakakadiri at hindi ko naman ginusto. Isang lalaking pinilit ako at ikaw ang lumabas. Sinubukan naman kitang mahalin. Pati ang tatay mo. Pero hirap na hirap ako dahil sa halip na hustisya makuha ko para sa sarili ko, parang ako pang nabilanggo sa inyong dalawa ni Simon. Umiwas ng tingin si Rosa. Binigyan kita ng pagkain, pinag-aral kita, binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi kita hiningi. Iniwan kita dahil wala na akong pakialam. Kaya tumigil ka na, tigilan mo na ako. Ibinaling ni Annabel ang tingin sa sahig habang mabilis ang pagagos ng luha sa kanyang pisngi. Alam ko naman po yan, bata pa lang ako. Nagulat si Rosa.
Anong sabi mo? Alam ko po na pinagsamantalahan ka lang po dati ni Papa. Alam ko po na isang paalala lang po ako ng pangyayaring gusto mong kalimutan. Hikbi ni Annabel. Alam ko po nakasama rin po ako sa hindi mo minahal. Napipilitan ko lang pong maging nanay sa akin dahil bata pa po ako noon. Pero mahal pa rin po kita, Mama. Ewan ko po kung bakit. Siguro kasi ikaw lang po ang taong gusto kong mahalin din ako pabalik. Kasi Mama, hindi ko naman po gustong maging anak ng Papa ko. Hindi ko naman po ginustong maging paalala ng gabing pinagsamantalahan po kayo na nilabag po ang pagkatao mo. Mama, sana alam mo po na hindi po kita sinisisi. Dagdag pa ni Annabel. Kaya nga po ako pabalik-balik dito kasi miss na po kita at mahal na mahal ko kahit na hindi ko po nararamdaman ang pagmamahal mo. Kahit iniwan mo ako, kahit hindi mo po ako niyayakap katulad po ng pagyakap mo sa mga anak po ni Tito Gerald, naiintindihan ko yon. At hanggang ngayon, naiintindihan ko pa rin, kaya po nandito pa rin ako sa harapan mo. Pagod na ako, bulong ni Rosa. Pagod na akong maalala lahat. Pagod na akong makita at maramdaman ang lahat muli. Ayokong may nagpapaalala sa akin sa nakaraan ko, sa'yo at kay Simon. Tumango si Annabel, pinunasan ng luha habang dahan-dahang gumuho ang puso niya. Hindi na po ako babalik dito. Hindi mo po kailangang mag-alala pa. Hindi na po ako susubok ulit sa'yo. Kasi Mama, pagod na rin po ako. May kumislap sa mata ni Rosa. Sakit, konsensya, marahil kahit kaunting pagsisisi. Pero wala nang pakialam si Annabel. Tama, gawin mo yan. Kalimutan mo ako. Sabi ni Rosa sa malamig na tinig. Kalimutan mong naging nanay mo ako. Tumalikod na si Annabel. Hindi na siya lumingon pa. Nang makauwi, doon niya binuhos lahat ng kinikimkim na emosyon. Tinupad ni Annabel ang pangako niya sa sarili. Pagkatapos ng huling pamamaalam, hindi niya na muling dinalaw ang kanyang ina. Tumigil na siyang magtanong-tanong tungkol rito. Tinuruan niyang huwag nang umasa ang puso tuwing nadadaanan niya ang bahay kung nasaan si Rosa. Masakit pero pinilit niyang limutin para protektahan ang natitirang piraso ng sarili niya. Pero isang hapon, habang naguhugas siya ng pinggan sa kusina ng mga kamag-anak niya, narinig niya ang malakas na tsismisa ng tita niyang si Edna at ng kanyang mga pinsan. Sabi nila, wala na raw si Rosa. Ani ng tita niya. Umalis na sa bahay ni Gerald. Walang may alam kung nasaan siya ngayon. Naglayas daw eh. Sumama na naman siguro sa ibang lalaki. Ganun naman talaga yun? Ano pa bang bago? Parang tinusok ang puso ni Annabel. Hinawakan niya ng mahigpit ang pinggan sa kamay niya. Huwag kang magtanong. Huwag mong alalahanin. Paulit-ulit niyang sabi sa sarili. Kaya nanahimik si Annabel. Hinugasan niya na lang ng mas mariin ang mga pinggan para maibsan ang sakit sa loob niya. Nagpapatuloy pa rin naman ang buhay niya kahit wala si Rosa. Hindi pa rin madali ang buhay pero natututo na siyang mabuhay. Nagpatuloy siya sa pagbebenta ng mga paninda niya sa school. Iniipon niya yon at talagang tinitipid ang sarili hanggat kaya. Hindi kasi sinusuportahan ang pag-aaral niya, kaya sa sarili na lang ni Annabel ang kanyang aasahan. Bili ka naman ng bagong sapatos. Nakanganga na yan oh, sabi ni Michael sa kanya. Napabuntong hininga siya. Saka na, kulang pa sa budget. Kumunot naman ang noon nito. Araw-araw kang nagtitinda ng mga paninda mo tapos wala kang budget. Saan mo ginagamit? Sapatos naman, para ka sa sarili mo kaya bumili ka. Napairap si Annabel. Oo na, daldal mo. Pagsapit ng katapusan ng taon, nakatabi siya ng sapat para makabili ng mga bagong gamit para sa sarili. Bagong sapatos, bagong bag, mga notebook at iba pang mga gamit sa school. Lahat ng kailangan niya para sa susunod na taon, binili niya na kaagad. Hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganoong klaseng pagmamalaki. Wala na ang sirang sapatos o butas-butas na bag na palagi niyang tinatahi. Bukas na ang unang araw ng klase at ngayon lang niya naramdamang makakalakad siya ng taas noo. Maingat niyang inihanda sa kama ang mga bago niyang gamit noong gabing iyon. Ngumingiti habang iniisip kung papaano niya yun isusuot. Hindi na ako aasarin ng asugot na Michael na yun, natatawang sabi ni Annabel. Pero panandalian lang palang kaligayahan. Kinabukasan ng umaga, biglang nagkagulo sa bahay. Wala ng pera ko! May nagnakaw! Sigaw ng kanyang tita Edna. Nagtipo ng lahat sa masikip na sala.
Namumula sa galit ang mukha ng tita niya at nagsisisigaw habang itinuturo ang lahat. 10,000 yon! Ngayon wala na! Bulalas pa nito. Tahimik lang si Annabel, nakaupo sa gilid ng silya, kabado at hindi dahil siya ang kumuha, kundi ayaw niya talagang may sumisigaw sa tahanan. Hanggang sa nagsalita ang tito niya. Baka si Annabel, Turo sa kanya ng asawa ni Tita Edna. palaging naglilinis yan dito at baka nakita. Bigla na lang may bagong gamit, di ba? Agad siyang tumayo. Hindi po ako nagnakaw. Inipon ko po yung pera ko mula sa pagbebenta sa school at 5,000 lang po yun. Pinaghirapan ko po yun. Hindi ko rin po kayang pagnakawan si Tita Edna. Pero hindi nakinig ang tita niya. Nanlilisik ang mga mata nito. Sinungaling! Sa lahat ng tao dito, ikaw lang ang pwedeng kumuha. Kasi alam ko namang masama ang loob mo na pinagdadamutan ka. At bakit kung kailan ka nakabili ng mga bagong gamit, saka naman na wala ang pera ko? Bago pa siya makagalaw, sinabunutan siya ng tita niya at hinila palapit. Aray ko tita, hindi po akong kumuha. Ibalik mo sa akin ang pera ko. Sigaw ni Tita Edna sa kanya. Wala po sa akin. Maniwala po kayo sa akin. Please po. Iyak ni Annabel habang pilit na kumakawala. Sa sobrang galit, pumasok ang tita niya sa kwarto at sinira ang mga bago niyang gamit. Pinunit ang mga notebook, binali ang zipper ng bagong bag at itinapon ang mga sapatos at sinira gamit ang gunting. Ang mga bagay na pinaghirapan at hinintay niyang mabili, nasira lang sa isang iglap. Wag po, pakiusap, wag po tita. Sigaw ni Annabel at pilit pinoprotektahan ang kaya niyang iligtas. Niyakap niya ang nasirang bag habang humahagulgol ng halos hindi na makahinga. Pakiusap, wag niyo pong gawin to. Pinaghirapan ko po to. Wala po akong kinuha mula sa inyo. Wala po akong hinihingi sa inyo kahit na inaalila niyo po ako. Wala po kayong narinig mula sa akin. Mag-aaral na po ako bukas. Nagtinda po ako sa school para mabili ko to. Hindi po ako nagnakaw. Muli siyang sinabunutan ng tita niya. Hinila ng malakas, kaya't napaluhod siya. Sinampal siya ng paulit-ulit sa mukha. Walang ibang nagawa si Annabel kundi umiyak at sanggahan ng sarili. Tita, tama na po. Pagmamakaawa ni Annabel. Wala kang karapatang sumagot. Ang galing mong sumagot! Sigaw ng tita niya. Pinapakain ka namin. Binibigyan ka namin ng tirahan. Isa ka lang palamunin dito, pero wisyo ka pa. Kung alam ko lang na ganyan ang ugali mo, sana una pa lang hindi na kita tinanggap dito. Lumayas ka! Sigaw ni Tita Edna at sinipa pa siya sa hita at kinalagkad palabas. Tita, wala po akong ibang pupuntahan. Umiiyak niyang sabi. Wala akong pakialam. Sigaw ni Tita Edna habang inihahagis ang mga damit ni Annabel palabas ng pintuan. Akala mo kung sino ka? Akala mo kung sinong magaling? Inaalila ka namin dito? Natural, pabigat at palamunin ka rito kaya kumilos ka. Pero huwag na lang, lumayas ka sa bahay ko. Nasa may pintuan ng tito niya. Walang imik pero bakas ang guilt sa mukha. Nanatili si Annabel sa sahig, nanginginig, yakap-yakap ang bag, sapatos at ilang damit na kaya niyang pulutin. Masakit ang katawan niya, pero mas masakit ang kanyang puso. Gusto niya lang namang mabuhay ng maayos, kahit walang nagmamahal sa kanya. Ang tanging hinangad niya, magkaroon pa rin ng kabuluhan ng lahat sa buhay niya, kahit parang isinusuka na siya ng lahat. Pero ngayon, hindi niya na alam ang gagawin. Wala na siyang matatakbuhan. Makapal ang hangin ng gabi, puno ng halumigmig at maasim na amoy ng basura. Nakaupo si Annabel sa malamig na sementong sahig ng isang abandonadong gusali malapit sa palengke. Wala siyang dala kundi ang suot at ang kanyang mga gamit. Umiingay ang mga insekto sa paligid niya at paminsan-minsan may mga gumagapang pasasahig. Napapangiwi siya pero patuloy pa rin sa pag-iyak. Sobrang pagod na siya. Sobrang wasak na sa lahat ng nangyayari sa kanya. Lord naman, bakit sobrang favorite mo naman akong pahirapan? Ang bait-bait ko naman po simula bata pa. Umiiyak na bulong ni Annabel. Umurong siya sa isang sulok at isinandal ang ulo sa pader. Kumakalamang sikmura niya pero hindi niya yun pinansin. Mas mahalagang tulog, kailangan niyang magpahinga. Kailangan may lakas para bukas para makahanap ng solusyon. Kinabukasan, naglibot siya sa bayan.
Nagtatanong sa maliliit na tindahan at karinderya kung kailangan ng mga ito ng helper. Wala siyang resume, wala rin siyang ID. Ang meron lang siya ay ang kanyang salita at determinasyon. Hindi kami naghahanap ngayon, saad ng isa sa kanya. Saka ang bata mo pa, nag-a-apply ka? Mukha kang pulube. Hindi mo lang inaayos ang sarili mo. Baka kapag tinanggap kita rito hindi na kumain ng mga customer ko. Naiiyak na si Annabel. Hindi niya na alam ang gagawin. Nagugutom na rin siya, tapos mapagsasalitaan pa siya ng ganoon. Gutom na rin siya. Tumalikod na siya ron, pero tinawag siya ng isang ginang. Ayos ka lang ba? Mahinang tanong nito. Nag-alinlangan si Annabel pero umiling. Naghahanap po ako ng trabaho. Kahit ano po, wala na po ako matitirhan. Gutom na rin po ako. Hindi naman po ako pulube. Kaya nga po naghahanap po ako ng trabaho para may makain po ako. 14 pa lang po ako, pero mabilis naman po akong turuan. Saka marunong po ako sa pagluluto at gawaing bahay. Mataman siyang tinignan nito. Bakit? Anong nangyari? Bakit ka ba pinalaya sa inyo? Nasaan bang mga magulang mo? Huminga siya ng malalim. Inabandona na po ako ng mga magulang ko at iniwan po ako sa mga kamag-anak. Pinagbintangan naman po ako ng tita ko na nagnakaw ng pera niya. Pero hindi naman po ako talagang kumuha nun. Ikinuwento ni Annabel ang lahat tungkol sa pag-iwan ng kanyang ina sa mga kamag-anak na pinalaya siya, sa pag-iipon niya para may pangtustos sa pag-aaral at kung paano nawala ang lahat sa isang iglap ng kalupitan. Tahimik na nakinig ang ginang at paminsan-minsang tumatango. Ako nga pala si Aling Susan. May kilala ako, sabi ng ginang sa kanya, na naghahanap ng helper sa isang kantin sa ospital. Hindi kalakihan ng bayad pero may libre kang pagkain. Pwede kang kumain hanggat gusto mo basta responsable ka sa trabaho mo. Nanlaki ang mga mata ni Annabel. Totoo po? Maraming salamat po, sobrang salamat. Ngumiti naman si Aling Susan. Pero bago ang lahat, maglinis ka muna. Halika sa bahay namin. Nag-alinlangan si Annabel. Hindi po ba kayo natatakot? Hindi niyo po ako kilala. Umiling naman si Aling Susan. May anak akong kasing edad mo. Kung siya nasa kalagayan mo, baka hindi ko kayanin. Naawa ko sa'yo at saka mukha ka namang mabait na bata. Muling nangilid ang mga luha ni Annabel. Salamat po. Pagdating nila sa bahay ni Aling Susan, pinaligo at pinakain na si Annabel. Maliit lang ang bahay ng mga ito, pero hinayaan siyang matulog sa sofa. Dito ka muna tumuloy. Pero pansamantala lang ha. Wala kaming gaanong kaya at ang asawa ko baka hindi matuwa kung may titira dito na ibang tao. Sana maintindihan mo. Saad ni Aling Susan sa kanya. Naintindihan ko po, Aling Susan, sabi ni Annabel habang kumakain. Mag-iipon po ako at hahanap ng sarili kong matitirhan. Ang tulong niyo po, napakalaking bagay po sa akin. Ngumiti si Aling Susan. Sige, bukas punta na tayo sa kantin. Papakiusapan ko na tanggapin ka nila. Napangiti siya at muling nagpasalamat. Umusbong ang pag-asa sa kanyang puso at kahit papaano, hindi pa rin naman siya pinabayaan ng Diyos. 14 pa lang yan, saad ng may-ari ng kantin. Pero mas lalo siyang iginiit ni Aling Susan. Masipag naman to at marunong sa kusina. Tagahugas at tendera lang naman ang kailangan niyo dyan, hindi ba? Sige na, tanggapin niyo na itong si Annabel. Hindi kayo magsisisi. Saka kailangan niya ng pera para makapag-ipon at makapag-upa ng bahay na titirhan. Pinalayas na kasi ng mga kamag-anak at inabandona ng mga magulang. Gusto pa rin daw mag-aral kaya pipiliting magtrabaho at pag-aralin ng sarili. Gawin mo na lang panggabi palagi para masanay ang katawan niya sa gabing schedule. Dahil sa mga sinabi ni Aling Susan, tinanggap na rin naman si Annabel. Labis din ang kanyang pasasalamat dito. Kaya naman, nagtrabaho talaga siya ng maigi at nag-ipon. Mabait din naman ang mga amo niya, kaya mas lalong hindi siya nahirapan. Kaya naman, sa nakalipas na 3 buwan, nakapag-ipon agad siya para sa pang-down payment sa maliit na room for rent na nakita niya. Binigyan din siya ni Aling Susan ng ilang gamit sa bahay, kaya mas madali siyang nakapag-adjust. Papasok ka na ulit sa school? Tanong ng amo niya na si Aling Tanya. Tumangon naman si Annabel. Opo, Aling Tanya. Hindi pa po ako nakakatapos sa high school pero hindi ko naman po pababayaan ang trabaho ko rito. Ngumiti naman ito. Alam ko naman yon. Alam mo, hindi naman kami mahigpit sa mga tauhan.
Saka nakikita naman namin na sobrang sipag mong bata. Kaya pwede kang magpabalik-balik lang dito kung kailangan mo ng trabaho. Pero kapag pagod ka at sobrang maraming ginagawa sa school, okay lang na mag-absent basta sabihan mo lang agad kami ng maaga. Saka babawasan natin ang oras ng pasok mo para naman may oras ka pang magpahinga. Pero huwag kang mag-alala, ganoon pa rin ang sahod mo. At dito ka pa rin kakain ng almusal, tanghalian at hapunan mo dahil alam ko naman na binubuhay mo na lang ang sarili mo. Nangilid ang mga luha ni Annabel. Hindi niya mapigilan kahit anong gawin niya. Hindi niya lang kasi lubos maisip na kung sino pa ang hindi niya pamilya, ibang tao dapat sa kanya. Ang mga ito pa ang nakakaintindi, nagbibigay ng konsiderasyon at nagtutulak sa kanya na magpatuloy sa buhay. Salamat po talaga. Masaya po ako na nakilala ko po kayong lahat. Kayo po ni Aling Susan. Pinunasan ni Annabel ang mga luha. Nalaki naman ang mga mata ni Aling Tanya at niyakap siya. Hoy, tumahan ka. Parang sira. Baka akalain nila dito minamaltrato kita. Hindi niya napigilang tumawa sa kabila ng mga luha. Masaya lang siya na may taong tumutulong sa kanya kahit papaano. Sa daming pwedeng tulungan ng mga ito, mapalad si Annabel na siya ang nakatanggap ng tulong na iyon. Break time na, hindi ka lalabas Ate Annabel? Tanong ni Ginalyn sa kanya na medyo ka-close niya. Ate ng tawag dahil alam na nag-stop na siya ng 2 taon. Umiling naman siya. Hindi na, busog pa naman ako. Saka gagawin ko na agad ang assignments ko. Alam mo naman na may trabaho pa ako sa gabi. Kumakain ako sa kantinang marami kaya busog na busog pa rin ako. Iniwan na naman siya ni Ginalyn. Medyo naging malapit sila ni Ginalyn, lalo na't kapitbahay niya ito. Sabay silang pumapasok. Mabait din naman ito kaya madali niyang nakasundo. Abala si Annabel sa pagsasagot nang bigla na lang may narinig siyang tumatakbo mula sa labas. Paglingon niya, nagulat siya nang makita roon si Michael. Nakapang senior high school uniform na ito. May senior high din naman kasi sa school nila. Nakita niya ang mga dating kaklase pero karamihan ay sa ibang school na. Oh, Michael! Natutuwa niyang sabi nang makita ito. Hinihingal pa ito habang nakatingin sa kanya bago dahan-dahang pumasok sa room. Bigla kang nawala. Tipid siyang napangiti. May inasikaso at may nangyari lang. Ano bang nangyari? Mahinang tanong ni Michael. Mahina siyang tumawa. Personal mahirap ikwento. Pinagmasdan niya ang binata. Mas tumangkad ito at mas kalmado na rin ang itsura. Mukhang hindi na ito ang dating mahilig mang-asar sa kanya. Halika, break time niyo, di ba? Ililibre kita. Saad ba ni Michael? Ang tagal mong nawala. Walang may balita tungkol sa'yo. Gusto kong makapagkwentuhan, Annabel. Saka, saan ka ba nakatira ngayon? Walang may alam kung ano nangyari sa'yo. Bahagya siyang natigilan. Sa lahat ng tao, hindi niya inaasahan na tatanungin siya ng ganoon ni Michael. Kung tutuusin naman kasi, hindi niya kaibigan ng binata. Magkaklase lang sila noon na panay ang pang-aasar sa isa't isa. Kaya pagsapit ng uwian, inaya siya ni Michael na kumain sa tapsihan malapit sa school. May trabaho pa siya pero pinagbigyan niya ang binata. Mukha kasing gustong-gusto talaga siyang makausap ni Michael. Mabilis lang tayo ha, may trabaho kasi ako. Imporma niya sa binata. Kumunot ang noon nito. May trabaho ka pa? Halos maghapon na tayo sa school tapos magtatrabaho ka sa gabi. Nagpapakamatay ka ba? Huminga siya ng malalim. Hindi naman. 6 PM to 12 lang naman ang trabaho ko. May time pa akong matulog, maglabas, saka kumain. Kailangan kong magtrabaho kasi sarili ko na lang ang inaasahan ko. Ako ang nagbabayad ng upa ko sa bahay, bills, sa mga kailangan sa school. Sa pagkain naman, nakakalibre ako sa trabaho ko kasi binibigyan nila ako at hinahayaang magbalot ng pagkain ko kapag uuwi ako. Mas lalong kumunot ang noo ni Michael at pinaupo na siya sa upuan bago mag-order ng pagkain para sa kanila. 2 order ng tapsilog ate, saka 1 pansit gisado, 2 halo-halo na rin. Nanlaki ang mga mata ni Annabel. Ang dami nun. Ano naman, libre ko naman. Gusto ko na mabusog ka. Sabi pa ni Michael. Napakamot siya sa ulo. Oo nga, pero matatagalan ako. Oh, sige ate, 1 halo-halo na lang. Hati kami ng kasama ko. Sabi pa ni Michael. Napairap naman si Annabel. Marami pa rin yon. Ang daming servings ng mga pagkain dito. Hayaan mo na, kumain ka na. Nangangayayat ka na, Annabel. 2 taon. Sabi ni Michael habang nakatingin sa kanya. Basta ka nilang nawala. Walang text,
Walang post sa social media. Walang paalam. Walang nakakaalam kung nasan ka. Akala ko may masamang nangyari. Tumawa siya ng mahina. Hindi pa rin makapaniwala na matatanggap niya ang mga tanong na yon mula sa binata. Ikaw pa talagang nagtatanong, Michael Villanueva? Ang taong palaging tinatago ang mga notebook at tinatawag akong pangit? Napangiti ito saglit pero nanatiling banayad ang tono ng boses. Oo na, alam kong nakakainis ako. Pero matagal na kitang tinitingnan bilang kaibigan. Kaya ako nag-aalala. At medyo naiinis lang ako dahil wala akong alam tungkol sa'yo. Pumikit siya saglit, saka tumingin sa malayo. Nakatira ako ng kina Tita Edna matapos akong iwan ng nanay ko ron. Pero inakusahan niya akong nagnakaw ng pera sa kanya na feeling ko si Tito lang naman ang kumuha at tinaya sa sabong. Hindi ko naman kasi magagawa yun sa kanila kahit na inaalila at ginagawa nila akong katulong doon. Pinapakain at pinapatira nila ako ron kaya medyo tumatanaw naman ako ng utang na loob. Pero hindi siya naniwala kaya pinalayas na lang ako. Mataman siyang tiningnan ni Michael. Ano? Basta ka na lang niyang pinaalis? Sinaktan ka ba? Tumango si Annabel ng mabagal. Oo, pero okay na yun. Matagal na naman. Hindi ko na pag-aaksaya ng oras para isipin pa. Nung panahong yon, wala na akong ibang matutuluyan. Natulog ako sa labas, sa gilid ng kalsada, o kaya sa mga abandonadong lugar para kahit papaano'y mas ligtas ako. Dapat sinabi mo sa akin, sabi ni Michael at lumapit ng bahagya. Dapat humingi ka ng tulong. Napabuntong hininga siya at may halong mapait ng ngiti. Bakit? Hindi naman tayo close. Nakakahiya. At sa tingin mo, may isip ko bang humingi ng tulong sa taong palagi akong iniinis? Hindi ko magawang lumapit sa'yo. Bakit nakakahiya? Tanong pa nito. Tumingin si Annabel sa binata. Kasi alam kong hindi rin naman kayo mayaman. Taxi driver ang tatay mo, housewife naman ang nanay mo. Ayokong maging dagdag pasanin. Ayokong kaawaan. Tinitigan siya ni Michael. Pero hindi ka pabigat. Hindi sa akin. Okay na ako ngayon. Sagot ni Annabel at pinilit ngumiti. Nakakabalik na ako sa pag-aaral. Nag-aaral sa umaga, nagtatrabaho sa kantin sa ospital sa gabi. Mahirap pero kinakaya ko. Mag-isa ako sa buhay ngayon at medyo sanay na. Tahimik ulit. Abalang paligid pero silang dalawa'y tila nasa sarili nilang mundo. Maya-maya'y dumating ng order nila kaya nagsimula na silang kumain. Gayunpaman, nag-uusap pa rin sila ni Michael. Nang matapos kumain, lumabas na rin naman sila. Ihahatid kita sa bahay mo para malaman ko at saka sa pinagtatrabahuhan mo. Seryosong sabi ni Michael. Napangiti naman si Annabel. Okay lang naman kahit huwag na. Siguradong gagabihin ka. Okay lang. Nagkatitigan silang dalawa. Maya-maya'y bigla na lang siyang niyakap ng binata. Napako tuloy siya sa kinatatayuan. Anong ginagawa mo? Tumahimik ka muna. Mahina nitong bulong. Hayaan mo lang ako. Namiss kita at nag-aalala ako sa'yo ng sobra. Mainit at matatag ang yakap ni Michael. Hindi niya na matandaan kung kailan niya naramdaman ang mga yon mula sa isang taong masasabi niyang kahit papaano'y malapit sa kanya. Ngayon niya lang napagtanto kung gaano niya yun kailangan. Hindi ka nag-iisa, Annabel. Mahinang sabi ni Michael. Ang dami mong pinagdadaanan pero nakatayo ka pa rin. Malakas ka pero kahit ang malalakas, kailangan din ng karamay. At nandito na ako ngayon. Hindi mo kailangang buhatin lahat mag-isa. Pwede mo akong tawagan. Pwede kang humingi ng tulong sa akin. Nanginginig ang mga labi ni Annabel habang pilit niyang pinipigilan ng luha. Hinaplos ni Michael ang kanyang buhok. Matapang ka. Ginagawa mong lahat ng makakaya mo at sapat na yun. Deserve mo makaranas ng mas maganda. At pangako, darating din yun sa'yo. Sisiguraduhin kong hindi ka na muling maiiwan. Sa wakas, niyakap niya rin si Michael pabalik. Walang salita, basta init at kahit papaano ay nakaramdam siya ng kapayapaan. Salamat, mahinang bulong ni Annabel. Ngumiti si Michael. Tumawa siya kahit may luha. Baka nga sa wakas, magiging maayos din ang lahat. Michael? Tanong ni Annabel pagkatapos magulat habang nag-iinat palabas ng ospital. Anong ginagawa mo rito? 12:00 na ng umaga. Nakakagulat ka. May pamilya ka bang na ospital? Kinuha nito ang bisikleta at lumapit sa kanya. Wala naman. Nag-aalala lang ako na umuwi ka ng alanganing oras. Medyo malayo pang tinutuluyan mo. Kaya gusto sana kitang ihatid araw-araw. Bahagyang natawa si Annabel. Ha?
Naku, wag na. Ano ka ba naman? Ayos lang. Pero umiling si Michael. Hindi naman ako napapanatag at makakatulog kapag alam kong wala ka pa sa bahay. Kaya wag mo na sanang masamain kung gusto kitang sunduin araw-araw. Bahagyang natigilan si Annabel. Siguro, hindi lang siya sanay. Naninibago lang siya na may nag-aalala sa kanya katulad ni Michael. Ang tagal na kasi simula noong makatanggap siya ng ganoong concern. Hindi niya lang inasahan na galing pa talaga sa binata. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin siya na nag-e-effort ito para sa kanya. Kaya simula ng araw na yon, mas lumalim ang pagkakaibigan nila. Annabel, mahinang sabi sa kanya ni Michael habang kumakain sila ng isaw. Bakit? Tanong niya rito. Napabuntong hininga ito. Mag-aaral ako sa kolehiyo. May nakuha rin akong scholarship. Napangiti naman siya. Maganda yan. Pagbutihin mong pag-aaral mo. Magkaso, malayo. Sa Baguio pa. Criminology ang kukunin ko. Tapos gusto ko rin talagang maging sundalo. Saad pa ni Michael. May iwan kita rito. Bahagya namang natawa si Annabel. Ano naman kung maiwan mo ako rito? Parang baliw to. Umalis ka, mag-aral ka ng mabuti para maging sundalo ka. Sayang ang opportunity. Sandaling natahimik si Michael. Pero maya-maya'y muli itong nagsalita. Kapag may time ako o may time ka, mag-reply ka sa mga text ko ha. Huwag ka na rin munang magpapaligaw. Bigla naman siyang nasamid sa kanyang iniinom. Anong sinasabi mo? Sa busy kong to, mukha bang kaya ko pang mag-entertain ng manliligaw? Saka sa pangit kong to, wala namang nagkakagusto. Tumaas ang mga kilay ni Michael. Hindi ka naman pangit. Ang tangos nga ng ilong mo, Annabel. Umismid naman siya. Ilong nga lang, pero tama ka naman. Feel ko may pag-asa pa akong gumanda. Wala lang talaga akong pera. Ipapaayos ko tong mga ngipin ko para magpantay-pantay saka medyo pumasok. Saka skincare din para hindi ako tagiyawatin. Alam mo na, sa trabaho, kailangan din talaga ng pleasing personality. Hirap kasi magpaganda sa panahon ngayon kung wala ka namang pera. Saka ako nagagawin kapag architect na ako. Napangiti naman si Michael. Gusto mo palang maging architect? Tumango naman siya. Oo, alam mo namang mahilig ako sa drawing. Saka pangarap kong magpatayo ng sarili kong bahay. Tapos gagawin kong tahanan ko. Gusto ko kasi ng tahanan na matatawag kong akin. Yung hindi ako kayang paalisin at ipagtabuyan kasi sa akin. Napangiti naman ito. Matutupad mo lahat ng pangarap mo. Katulad nga ng sinabi ni Michael, umalis na nga ito para mag-aral. Samantala, ganoon pa rin naman ang daloy ng buhay ni Annabel. Pero nang magkolehiyo siya, lalo na't medyo may kamahalan pa ang kurso na gusto niya, mas lalo siyang nahirapan. Idagdag pang nalugi rin ang kantin ni Aling Tanya dahil napabayaan. Pasensya na talaga kayo. Hindi na rin naman namin kaya itong itayo. Pasensya na't nawalan kayo ng trabaho. Kung hindi lang sana namin napabayaan dahil sa ilang personal problems. Naiiyak na sabi ni Aling Tanya. Naiintindihan po namin, sagot naman ni Annabel. Gayunpaman, ilalaban niya yon dahil maging architect ang kanyang pangarap. Kahit na magtatrabaho muna, mag-iipon bago mag-enroll, kakayanin niya. Patigil-tigil sa pag-aaral pero alam niya sa sarili na hindi siya titigil sa pangarap. At habang umuusad ang mga taon, mas lalo lang siyang nahihirapan. Ano ba naman tong pangit na to? Paharang-harang? Naiinis na sabi ni Laika sa kanya at pinabayaan siyang damputin ang mga nahulog na gamit. Nakakainis! Ba't kasi dito pumapasok ang pangit na yan? Sobrang cheap naman. Nagtawanan ang mga kasamahan nito. Hindi niya nalang pinansin. Wala siyang panahon para patulan pa ito. Nakaaway lang naman kasi niya ito dahil nasabon niya noong ayaw mag-ambag ng gawain sa isang final project nila. Napikon lang talaga siya noon dahil sa pagod at dami ng problema. Tapos, may isa pang hindi siya seseryosohin at ayaw tumulong. Anong sapatos yan? Natatawang tanong ni Laika. Hindi pa itapon, ngumanga nga na nga. Sobrang hirap mo para ka ng pulube. Tapos ang lakas ng loob mong mag-aral ng architecture. Kahit nga sa mga bayarin, palagi ikaw ang huling nakakabayad. Pasensya ka na. Sarkastikong sabi ni Annabel. Hindi kasi ako ipinanganak na katulad mo. At least ikaw, wala kang ibang iintindihin kundi mag-aral lang kasi maraming sumusuporta sa'yo. Ako, sarili ko lang ang aasahan ko. Pero wala naman akong nakikitang mali roon. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit mo ako pinagtatawanan dahil mahirap ako.
Sa bagay, naghahanap ka lang naman talaga ng dahilan para pagtawanan ako kasi natapakan ko ang ego mo. Hindi na ito nakapagsalita sa kanyang mga sinabi. Tumalikod si Annabel at hindi pinansin ng mga ito. Ayaw niyang patulan pero sumusobra na lang talaga minsan. Ipapadala ka pala sa labanan. Bakit tumawag ka sa akin? Tanong niya kay Michael na sundalo na. Tumawa naman ito. Bakit? Masama? Alam mo namang kapag ipapadala sa field, ikaw palagi ang tinatawagan ko. Gusto ko lang ng lakas para hindi ako sumuko at umuwi pa rin akong buhay. Kumunot ang noo ni Annabel habang nagdodrawing. Ang lakas mo? Sira ulo ka ba? Kung wala ka magawa sa buhay, tigilan mo ako. May tinatapos pa ako rito. Narinig niya ang halakak ni Michael. Miss na kita. Tagal na kitang hindi nakikita. Hindi kita namimiss. Asungot ka naman sa buhay ko. Saad niya pa sa binata. Nagtagal pa ang pag-uusap nila. Kung hindi pa malulubat ang cellphone ni Michael, hindi pa titigil. Natawa na lang siya. Hindi naman manhid si Annabel. Sa tinagal ng panahon, alam niyang may pagtingin si Michael sa kanya. Hindi niya lang madiretso. Nahihiya si Annabel at isa pa'y hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi rin naman siya sigurado kaya ayaw niyang mag-assume. Gayunpaman, sa gitna ng sayang nararamdaman, mas marami pa rin talaga ang problema. Aling Josie, bakit niyo naman po ako pinutulan ng kuryente? Nagbayad naman po ako sa inyo ng para sa kuryente. Saad niya sa ginang. Bakas ang iritasyon kay Aling Josie. Pero wala ka pang bayad sa upa, kaya magbayad ka muna. Ibabalik ko lang ang kuryente mo kapag nagbayad ka na. Palagi ka nalang nadedelay sa pagbabayad sa akin, naiinis na ako sa'yo. Napakagatlabi si Annabel. May pangbayad naman siya, pero naibayad niya sa mga kailangan sa school. Second week pa ng October siya sa sahod, kaya talagang matatagalan. Kailangan niya pa naman ng ilaw para sa pag-aaral. Kaya naman, kapag mag-aaral siya, tumatambay na siya sa isang coffee shop malapit sa school. Medyo mahal doon, pero kaunti lang ang tao, kaya mas komportableng mag-aral ng matagal. Bumibili lang siya roon ng isang cup ng pinakamurang kape para magkaroon siya ng lames at upuan. Pero hindi niya maintindihan kung bakit parang may nakatingin sa kanya palagi. Maya-maya dumating ang grupo ni Laika. Nakalimutan niyang paborito palang coffee shop ng mga ito ang lugar. At kahit nasa sulok, talagang nakita pa siya ni Laika. Oh, bakit dyan ko gumagawa? Tanong ni Laika habang natatawa. Anong tingin mo rito? Study room mo? Tawang-tawa naman ang mga kasama nito. Baka nga walang study room yan sa liit at sikip ng bahay. Kapag umuuwi, nadadaanan namin ni Papa yung bahay niyan. Walang ilaw palagi kapag gabi, baka naputulan ng kuryente. Mas lalong mapanuyang tumawa si Laika. Ay, kawawa naman. Kaya pala dito ka nag-aaral. Simpleng kuryente, hindi pa babayaran. Hindi niya nalang pinansin ng mga ito. Kapag pinatulan niya, mas lalo lang hahaba ang lahat. Nandoon siya para gumawa ng mahalagang bagay at ayaw niya ng gulo o kahit na anong drama sa buhay. Pauwi na ako, Annabel. Imporma sa kanya ni Michael sa tawag. Napangiti siya habang pauwi. Mabuti naman, makakasama mo ng tatay at nanay mo. Tumawa naman ang binata. Tama't, makakasama na rin kita. Napailing si Annabel. Sige, magkita na lang tayo sa coffee shop malapit sa school namin kapag nandito ka na. Pagkababa ng tawag, naglakad na siya muli pa uwi. Yun nga lang, nagulat si Annabel nang makitang nasa labas ang mga gamit niya at nakalak na ang pinto. Aling Josie, ano pong ibig sabihin nito? Tanong niya sa ginang. Pinapalayas na kita. Ayaw mong lumayas. Aba, 3 buwan ka nang hindi nakakabayad sa akin. Sabi ko, magre-renew ako ng kontrata kaya bagong advance at deposit pero hindi ka makapagbigay. Bulyaw pa nito. Naluluhan na si Annabel. Pakiusap naman po. Wala na po akong ibang pupuntahan. Saka magbabayad naman po ako. Pero hindi ko po kayang biglain na ganoon po kalaki. Marami lang po talaga ako ngayong gasto sa school. Wala naman akong pakialam sa'yo. Umalis ka na para naman mapaupahan ko yan sa ibang kayang magbayad ng upa. Bulalas ni Aling Josie bago siya talikuran. Wala siyang ibang nagawa kundi pulutin ang mga gamit. Nang gabing yon, nakituloy muna siya sa maliit na bahay ni Jaynalyn. Pero hindi na siya kasya at siksikan ng magkakapatid. Kaya mga gamit na lang niyang pinalagay niya at doon na lang din muna siyang makikiligo. San ka matutulog? Tanong ni Jaynalyn habang buhat ang anak nito. Pasensya ka na. Sikip dito sa amin. 2 pamilya kasi ang nandito. Okay lang. Bahala na.
Kung saan na lang siguro abutan, total tinatapos ko pa tong ginagawa ko. Saka ilang araw magre-review for final exams. Saad na lang ni Annabelle. Kaya naman, bumalik siya sa coffee shop. Doon siya mag-aaral magdamag dahil 24 hours naman. Hanggang sa naabutan na siya ng pagtulog. Bigla siyang nagising at umaga na. Gayunpaman, habang tinitingnan niya ang mga waitress o kaya ang guard, hindi niya alam kung may pumuna ba sa kanya o nanggising. Alam niyang nasa sulok naman siya at hindi gaanong kita, pero bawal pa rin na gawing tulugan ng coffee shop. Sa sobrang hiya, bumili pa ulit siya ng isang kape bago umalis. Pero nagulat siya nang bigyan siya ng crew ng maraming coupon. Para saan to, miss? Tanong niya rito. Napangiti naman ito. Kayo po kasi ang first customer this day, kaya kayo po ang nanalo sa mga coupon na yan, and it's good for 3 months po. Pwede po kayo mag-order ng kahit na ano, including po ang ating meal for free. Napangiti naman siya kaagad. Hindi niya alam kung bakit biglang dumapo ang swerte sa kanya. Sobrang saya ni Annabelle, lalo na't makakabawas yon sa kanyang mga gastusin. Halos paubos na kasi talaga ang kanyang ipon. Sa mga lumipas na araw, ganoon ang naging routine niya. Kung saan-saan siya natutulog, sa coffee shop, sa library, sa school, o kaya sa workplace niya. Hindi niya nga alam kung paano nairaos ang buhay na walang tirahan. Malapit na ako sa coffee shop, imporma ni Michael sa kanya. Sumagot naman siya habang may ginagawa. Sige, punta ka lang, nasa sulok ako. Ililibre kita ng hapunan. Natawa rin si Annabelle. Ako ang manlilibre sa'yo, marami akong coupon dito. Maya-maya dumating na si Michael. Nagkatinginan silang dalawa. Nagulat siya nang may dala itong isang bouquet ng mga bulaklak. Naputol ang tinginan nila dahil biglang humarang si Laika kay Michael. Saglit na nag-usap ang mga ito pero umalis din naman si Michael at pumunta sa kanya. Pagtingin niya kay Laika, sobrang sama ng tingin nito. Magkakilala pala kayo? Tanong niya kay Michael. Kaklase ko si Laika. Hindi naman gaano. Nakadate lang siya ng isa kong kasamang sundalo kaya kilala ko. Ngumiti si Michael ng may kaba at inabot ang mga bulaklak. Para nga pala sa'yo. Nahihiya niyang tinanggap iyon. Bakit may paganito pa? Bahagyang humalakak si Michael. Ang totoo niyan, kaya pinilit kong umuwi talaga kasi gusto kong malaman mo na gusto kong manligaw sa'yo. Hindi kita pinapressure kasi nag-aaral ka pa. Gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Nahihiya siyang tumingin dito. Hindi siya sanay, gayunpaman alam ni Annabelle na may pananabik at kilig siyang nararamdaman. Pero ang koneksyon niya kay Michael, isang bagay na pag-iinitan naman ni Laika. Eto ang bagay sa'yo! Malakas na sigaw ni Laika at ibinuhos mula sa ulo niyang iced coffee. Ang landi mo! Ano? Nililigawan ka lang ni Michael, akala mo maganda ka na? Napapikit si Annabelle sa lamig at kahihiyan. Tatayo na sana siya para sa kanyang sarili, pero kinuha pa ni Laika ang isang slice ng cake at ibinato sa mukha niya. Pipigilan niya na sana pero may kamay na pumigil dito. Ang manager iyon. Magulo, kaya ngayon ay kinakausap na sila. Ayaw niyang madawit sa ganoon, lalo na't papunta ng may-ari. Pero pagpasok pa lang ng ginang na mukhang sopistikada, halos tumigil ang mundo ni Annabelle. Malayong-malayo na si Rosa sa dati niyang nanay na kailangang umasa pa sa lalaki para mabuhay. Anong nangyari sa'yo? Gulat at inis na tanong ni Rosa nang makita siya. Sinubukan siyang hawakan ng kanyang ina pero agad siyang umatras. Madam, sila po nagsimula ng away. Saad ng manager. Naiinis na tumingin si Rosa kay Laika at sa grupo nito. Bakit kayo nagdadala ng gulo sa coffee shop ko? Naturingan kayong mga estudyante. Tinuro naman siya ni Laika. Ang babaeng yan ang nanguna. Huwag mo siyang duruin. Galit na sigaw ni Rosa. Wala akong pakialam kung sino ang nanguna. Anak ko ang dinuduro-duro mo, kaya hindi ako papayag sa ganyang asal. Nalaki ang mga mata nito. Anak? What? Paano magiging anak ang mahirap na to? Ang cheap niyan. Tapos sasabihin mo na ikaw na owner ng sikat na coffee shop sa bansa, sasabihin mong anak mo to? Napailing na lang si Rosa at humarap sa manager. Please, do something. Pakiban sila rito. Ayoko na silang makita pa sa lugar na to. Umalis na kayo bago pa umabot to sa maseryosong usapan. May CCTV kami rito at alam kong kayo ang nangunang sugudin ng anak ko. Namuo ang mga luha ni Annabelle. Hindi niya matandaan kung kailan huling tumindig ang kanyang ina para sa kanya.
Maya-maya'y humarap si Rosa sa kanya at punong-puno ng awa ang mga mata. Anak, maligo ka. Halika, sumama ka sa bahay ko. Mapakla siyang tumawa. Anak mo pa ba ako, ma? Simula nang inabandona mo ba ako, naisip mo ang salitang yan? Tumulo agad ang mga luha ni Rosa. I'm sorry. Patawarin mo sana ako sa lahat ng kasalanan ko. Alam kong sobrang dami kong pagkakamali sa'yo, pero gusto ko talagang bumawi. Hayaan mo akong mahalin ka. Bumawi, ibigay sa'yo ang lahat. Kahit hindi ka pa handang patawarin ako kasi deserve mo lahat, Annabelle. Tumulo ang mga luha niya. Galit siya, sabi niya sa kanyang sarili. Galit na galit siya kay Rosa sa ginawa nito. Pero isang sorry lang nito, parang bumalik ang batang puso niyang umaasang mahalin lang doon ng kanyang ina, na palaging piliin kahit na mahirap ang mga pinagdadaanan nila. Hindi rin naman siya magpapaka-impokrita, kailangan niya si Rosa. Kaya naman, simula ng araw na yon, tumira na siya sa bahay nito. Nang sandaling yon, nagugulat pa rin siya na mayaman na si Rosa. Doon niya napagtanto na nag-asawa ito, pinakasalan ng mayaman kaya ganoon, at naiilang man, nagulat siyang tanggap ng asawa ng kanyang ina. Habang nandoon si Annabelle, walang ibang ginawa ang mga ito kundi bumawi sa kanya. Pati ang kanyang stepfather na sobrang bait, nag-i-effort din para sa kanya. Parang tinuturing din siyang anak. Makakagraduate ka na, Annabelle. I'm so happy for you. Nakangiting sabi ni Rosa kahit may lungkot. Si Aling Tanya ang magsasabit sa'yo ng medalya mo, hindi ba? Hindi siya sumagot. Hindi niya masabi ng direkta. Noon naman kasi, kapag may nakukuha siyang magandang bagay, hindi nakasuporta si Rosa. Hindi niya pa ito napapatawad pero alam niyang bubuksan niya ang kanyang puso. Pwede naman pong ikaw na lang, ma. Ikaw na lang din po ang kasama ko sa pagmarcha. Mahinang sabi ni Annabelle. Tumulo ang mga luha ni Rosa. Salamat, anak. Pagkatapos ng graduation at exam, sa wakas ay naging architect na rin siya. Unang nagpa-design sa kanya ng bahay si Michael na talagang consistent ang naging panliligaw sa kanya. Habang tumatagal, mas lalo kang gumaganda. Nakangiting sabi ni Michael. Blooming mo. Natawa naman si Annabelle. Kaya nga may pera na kasi ako, may time na ako magpaganda. Saka tingnan mo nga, may braces na ako kaya medyo umaayos na ngipin ko. Ang ganda mo. Kailan mo kaya ako sasagutin? Pabiro pa nitong tanong. Humalakak si Annabelle. Kung gusto mo, ngayon na. Nalaki ang mga mata nito. Talaga? Oo, boyfriend na kita. Nakangiting sabi niya rito. Nagulat na lang siya nang bigla siyang halikan ni Michael sa mga labi. I'm sorry. Gustong gusto ko talagang gawin sa'yo matagal na. Nananabik lang. Sorry. Namula naman si Annabelle. Okay lang. Boyfriend na naman kita. At sana maging asawa na rin. Sabay kindat pa ni Michael. Napairap naman siya at natawa. Hinay-hinay naman. Ang bilis mo. Kasasagot ko pa lang sa'yo. Halika na nga ron. Baka hinahanap na tayo ni Mama at Tito Raul. Magkahawak kamay silang naglakad. Mas lalo siyang napangiti. Masaya si Annabelle na sa wakas, naging maayos na ang kanyang buhay. Ang hinahangad niyang pagmamahal noon, ngayon ay nasa kanya na at labis pang umaapaw. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi natin kailangang mangmaliit o manghusga ng ibang tao para lang masabing nakakaangat tayo. Tandaan din sana natin na valid ang nararamdaman nating lungkot at galit. Pero sana mahanap pa rin natin ang pagpapatawad sa ating mga puso. Muli, eto po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.